Simpleng kaganapan nga mga mare dito sa atin ng Biyernes Santo. Hinahanap ko mga mare sila mama. Huhulihin natin. Ayun pala, kaya pala nawawala yung dalawa. Andiyan pala kayo. Ba mga mare, hinahanap ko, akala ko andun lang sa kwarto, yung pala nagsipagpunta nga silang dalawa dito. Dahil maglalaga nga daw sila ng kamote at mani at inasikaso na nga rin itong mga sili. Pagkatapos nga mailaga ni mama yung mani, eto tamang kain nga lang kami nila Agata. At kami naman nila mama, tamang kwentuhan nga lang din mga mare. Tama gating ma. Damunta. Si mama talaga may tinatago ring ang kulit. Eto nga mga mare, kaya natatawa siya dyan. Sinasabi ko dyan si mama, ang hilig nga sa mani, wala namang ngipin. Ano ba naman kasi may pustiso, ayaw sinusuot. Pero ang hilig nga sa mani, mga mare na nilaga. At eto nga yung kamote, inilaga na rin nga niya, kaya lang natuyo. Bale, eto kasing kamote na to mga mare, galing pa nga to sa kabila. Ang mga mare yung tanim nga natin dun. Ang sarap nga ng ganito mga mare, tamang kwentuhan lang kayo ng nanay mo. Yung tipo kayo na nga lang dalawa nagchichismisan. Baman kasi talagang hilig namin magkwentuhan ni mama. Hindi kasi ang nakasanayan ko, tuwing galing ako eskwelahan, lagi ako kinukwento kay mama yung nangyari sa akin sa buong maghapon. At eto nga mga mare, shoutout nga kala ate, galing pa nga daw silang Novaecia. Ayan, nagtawanan nga lang kami dyan mga mare. Maraming salamat nga po sa pagpunta nyo nga sa amin dito kat sobrang init. Eto nga kami nga ni Gael mga mare, ayan, tamang pakit nga lang itong si Gael kasi inaantok na naman nga. Ganito lang din talaga yung mga gawain nga namin kapag nga wala tayo dun sa kabila. Tunay nga napakabilis nga lang din mga mare ng panahon. Alam niyo ba, minsan naisip ko sana sinulit ko yung newborn stage niya. Ngayong malaki na siya mga mare, talagang namimiss ko yung maliliit pa yung mga daliri niya. Talaga palang mamimiss mo nga kapag nga mga mare, malaki na nga siya, hindi pa nga siya ganun kalaki pero namimiss ko yun. Kaya okay lang daw siguro, sanayin mo yung bata sa karga kasi minsan lang sila maging bata. At eto nga si mama, buhat-buhat na nang may apo niya. Hindi talaga mawawala ang pagiging loko-loko nga nitong si Kulot. May gustong-gusto na pakainin yung pamangkin niya. At eto nga mga mare, binuhat ko na itong buko kasi magbubuko juice tayo. Dahil marami nga rin pala tayo nakuhang sayote, kaya naman ayan, binigyan ko nga rin sila Ate Vilma. Medyo nag-aalangan pa nga ako dyan mga mare pumunta. Kaya sabi ko kay mama, siya na lang, alam niyo na, mahihain din talaga ako. Unti-unti ko naman yung inalis mga mare, kaya lang mahirap pa rin talaga. At eto nga, nag-thank you nga si Kuya Joshua. At eto, umalis na rin kami. Si Gael nga mga mare, hindi na rin may pintay mukha kasi inaantok na, kahinele na rin ang tita niya. Kaya lang, ayaw talaga niya nakahiga. Gusto niya nakatayo nga siya. At eto, naplatan pa nga tayo, hindi pa nga umaandar. At eto mga mare, pumunta na nga tayo at sakto naman palubog na nga rin yung araw. Itong siran, tuwang-tuwang kinuwento sa akin na tumubo nga daw itong kangkong niya. Bilis lang din pala tumubo yung kangkong nga mga mare. At eto nga, meron na rin tayong bunga ng sili. Saluyot nga ni Ran, hindi nga tumubo, paano mainit nga daw. Na-discover niya nga mas maganda nga sa lilim tumutubo. Eto nga mga mare, yung galing pa nga sa Cavite. Sakto naman, kahit hapon mainit pa rin dito, mag-aalas 6 na nga mga mare, direct pa rin yung araw, masakit pa rin sa balat. Summer na nga. At eto nga si tatay, huling-huli, kumukot-kot nga dito ng buko. Si tatay nga taga-balat, ako naman tagalagay nga dito. Kinait ko nga mga mare, parang niyog na nga yung tigas niya, kaya sabi ko kay tatay siya na nga lang. Sa totoo nga lang mga mare, yung kaliwa ko nga kamay, hirap na nga siya. Dahil nga nabali nga siya mga mare, kaya masakit kapag dinidiin ko. Kaya hindi ko masyado siyang napangahawak, kahit nga sa paghahalo nga mga mare, hirap ako. Pero sa totoo lang mga mare, ang saya nga nung hapon nga na to. Alam kong simpleng kaganapan lang to, pero nung nakikita ko nga sila na masaya, lalo na nga si tatay at si mama, hindi ko maiwasan na makapagpasalamat ka sa isip ko kay Lord at syempre kay mama. Kasi hindi nga pagsuko nga ni mama, kaya andito nga kami. Hindi namin naranasan na hindi kompleto yung pamilya nga namin. Sila mama at si tatay kasi mga mare nung araw, ay nako, parang aso't pusa yan. Hindi yan pwedeng hindi mag-away sa isang araw. Pero sa kabila ng yon, pinili nga pa rin nila ang isa't isa. Hindi nga nila sunukuan nga mga mare. Alam ko marami diyang makakarelate na mga nanay o kahit tatay. Kung kahit hindi na nga kayo magkasundo, pero iniisip nyo pa nga rin yung pamilya o anak nyo para naman sa ganun ay magkaroon sila ng buong pamilya. Iba pa rin talaga yung ganung sakripisyo para sa mga anak. Kaya naman natutuwa nga ako kahit simpleng kaganapan lang to sa iba, pero para sa amin masaya to. Dahil sa totoo lang, sa kabila ng lahat, pamilya at pamilya pa rin talaga ang nandyan para sa'yo. Kung minsan hindi kayo nagkakasundo, normal lang naman yun. Pero kapag nga kailangan nyo ang isa't isa, ay tiyak andyan yun, matatakbuhan nyo ang pamilya. Ito ang siran mga mare,
abalang-abala nga sa okra niya. Paano? Akala daw ni Kuya Noli wala daw tong bunga, ay bunga tuloy tanim kaya hindi niya diniling. Kaya nagtawanan na nga lang sila mga mare at etong si tatay hindi pa nga rin tapos dito. Nung okay na nga mga mare, tinatawag ko na nga sila, niloloko nga mga anak ay magsipagpila na nga kayo. Ganito pala ang pakiramdam ng sasamalamig ka nga mga mare. Si Bibi talaga ang nakaisip nga nito dahil gustong gusto niya nga yung mga ganitong bagay. Tagal niya na nga ako kinukulit nga nito at ngayon nga lang napagbigyan. Dahil isa rin siguro to sa pangarap nga ni Kulot. Kung maranasan yung nagsasandok nga na parang sa malamig dito at eto nga si Ran, binigyan ko na nga rin ng mahihigop niya. Sabi ko nga kala Kuya Noli, ubusin nga to at masasayang lang kapag hindi to naubos. Tuwang-tuwa na naman nga ako dito sa ilaw nga nito mga mare. Gusto ko tong damihan. Nagtatanong nga bakit kailangan palagyan nga ng ilaw. Maganda kasi dito mga mare sa gabi. Para kapag hindi pa nga kami inaantok, pwede nga tayo pumunta dito at magpaantok. Ito lang din talaga ang simpleng kaganapan nga natin ngayong Biyernes Santo. Hindi na nga kami umalis at eto na nga yung magiging pahinga nga natin. Eto nga si Gael, tuluyan na nga nakatulog sa antok nga mga mare, pero tingnan nyo naman yung itsura niya. Kaya sabi ni mama, iurong-urong ko nga daw kasi nahirapan na yung pa at nagulat pa nga. And ang gusto ko kay Gael mga mare, hindi nga siya magsilan o kahit ano pa man. Hindi ko talaga siya siniselan mga mare. Para nga matuto siya sa simpleng bagay lang. O siya, eto na yung mga talungan natin at eto nga si Ran, pinagkukuha nga yung mga talbos. Panood niya kasi yun, mas maganda nga daw to kapag nga kinuha muna yung mga talbos. Konting-konti na lang, abay makakapagtorta na nga tayo ng talong ulit. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.